So ang next topic natin is about risk management. What is risk management? Anong matutunan ko dapat? Anong importante na dapat ko matutunan about risk management? So una dyan is yung solid na risk management plan. Alam naman natin na merong 3 foundation ng pagiging successful. Actually marami naman talagang kailangan mong gawin to become a successful, but itong 3 foundation of becoming successful trader is a must, no? Kailangan foundation nga siya eh. So strategy, psychology, and risk management, and then also percentage din yan, no? Ilan dito ang kailangan natin? Always remember na dapat kukunti lang yung malolos natin compare sa magigain natin. And syempre yung brain natin hindi naman ganun kaagad kadisiplinado, pero how can we become successful sa mga plano natin? Pero walang trader na hindi dumaan na hindi sila naging disiplina sa pagtitrade nila, especially kung bago lang tayo, di ba? Kung ikaw yung tao na wala ka pang idea about pagtitrading tapos nagtrade ka kaagad, or meron ka lang natutunan, no, sa YouTube or friends mo na nagturo sa'yo about trading, tapos nagtrade ka, walang trader na automatic na nadisiplina niya kaagad yung sarili niya. Kailangan niya muna na tingnan yung account niya, nag-overtrade ba siya, or wala ba siyang position sizing, no? Wala ba siyang sinusunod na leverage, yung ganun na mga strategy. Hindi niya na-follow yun simply because kulang pa yung knowledge niya, and simply because kulang pa rin yung experience niya. Yung experience na nasunugan siya, yung experience na almost mga 50,000 na yung nalolos niya, 100,000 na nalolos, hindi pa siya dumadaan doon. Kaya nangyayari sa kanya, hindi niya na-follow yung strategy kasi hindi pa masakit sa kanya eh. Hindi pa siya natatalo ng malaki. Kaya nga, ang pinaka-umpisa na nangyayari sa isang trader is talagang malolos, kasi una pa lang sa lahat, nag-trade agad siya nang wala siyang experience. Kasi yung mga successful mga trader, kaya sila na disiplina because na-loss na sila na napakalaki, no? Maybe 100,000 or more. Yung iba talaga mas malaki pa. So kaya nga sa pag-trading natin, very important na maintindihan natin na along the way, ganito, gusto ba natin na pagdaanan pa natin yung malos tayo ng malaking pera saka pa natin gagawin yung tamang pag-trade? Diba hindi? So kailangan pala na umpisa pa lang iba na kagad yung mindset natin, no? So pinaka-importante is yung mindset natin. Kumbaga, we set an expectation. Una sa lahat, kailangan I really urge you, kasi wala naman talagang magic na tools or instrument or explanation para ma-convince kita. Pero ito lang talaga, uulit-ulitin ko sa inyo na ang kailangan dito sa pag-trade, an expectation. Parang ano ba, before ka palang mag-trade, alam mo na kung anong dapat mong may experience. Kasi we as human, hindi naman tayo natututo based lang sa nakikita natin, but natututo tayo based on sa feelings na nararamdaman natin. Mas malaking impact yon. Kasi kung makikita lang natin, ano ba, yung friends mo si John, nag-trade siya tapos natalo siya, wala masyadong impact sa atin. Pero the moment na kapag na-loss ka, ikaw mismo yung natalo, yung pera, yung pinaghihirapan mong pera, natalo ka ng yung 5,000, sample lang, wala ka pang ganong kalaking savings, no? 5,000 na loss ka, 10,000 na loss ka, 20,000 na loss ka, pesos, no? So anong mararamdaman mo? Parang mabigat na talaga sa'yo. Doon nangyayari yung learning. Pero in this video, we will really help you na maintindihan na hindi mo dapat pagdaanan yung experience na yan para lang maging successful na trader. Kasi alam nyo ba na sabi nga nila that to become a successful, mabuti daw na matuto tayo sa experience na ibang tao. Diba? Sabi nga nila, experience is the best teacher. Pero ano pang pinaka the best doon? Learning from the experience of other people is also the best teacher. No? Kasi hindi mo na pagdadaanan yung napagdaanan nila. Diba ano siya? Yung smart way of thinking. Paano ka magiging successful sa pagte-trade or paano ka makakasurvive. Kasi remember, disclaimer, no, that in trading, it is really a high risk. Alam mo naman natin na maraming mga trader ang nag-gain na napakadali, no? Nag-trade lang sila. Yung iba, ilang minutes pa lang, nag-gain na sila ng $100, no? $200 or ilang minutes, no? Hindi mo naman kikitain sa labas yan. Pero in trading, pwede. So, kung pwede siyang mag-gain, possible na merong malaking possibilities, malaki din yung possibilities na pwede ka rin matalo. So, syempre, kung alam naman natin, kung laging yung naririnig, pero hindi nyo pa rin madisiplina, that's human nature, no? Hindi na pa rin natin disiplina. Kasi the moment na ma-experience natin na matalo tayo, personal na money natin, that's the time na ma-realize natin, ay tama, dapat palang ma-follow sa sinasabi nila. Pero wala na, nasunog na yung 10,000, 20,000 pesos, no? So, anong dapat? I really encourage you, no? Walang magic sa pagde-trade. Ang kaya ko lang i-advise sa iyo is to really
na sabihin mo always sa sarili mo na dapat you have to set a right expectation about trading. And what is that expectation? Expectation that you will lose so much kapag hindi ka nag-follow sa strategy ng mga successful trader. And this strategy, hindi naman to galing lang sa akin. This strategy is been exposed na sa YouTube or sa ibang website or sa ibang mga seminars na lagi nilang binabalik-balik sa atin. Ano ba yan? Siyempre yung foundation about trading. First, yung pinaka-common natin maririnig, no? Yung psychology, no? Psychology natin sa pagtitrade. Then, yung risk management. And then also yung strategy. Tatlo lang para mas simple, pero as you go on in trading, madadagdagan yung mga foundations na yan para yun yung basehan na yun para magiging successful trader ka. So, syempre, ang video na to is about risk management. Now, in risk management, later on sa video na to, explain ko kung anong mga steps. Very simple naman siya, pero again, para magiging effective siya, is kailangan natin i-follow. Now, para ma-follow natin siya, kailangan you have to have a right mindset. And a right mindset na sasabihin mo sa sarili mo na this is what I expect. This is what I expect sa pagtitrade ko. Ito yung dapat lagi kong nasisip. Kasi ang brain natin, hindi pa niya magets yan. Sasabihin mo lang sa sarili mo, pero bukas makakalimutan mo pa rin. Makakalimutan mo agad. Pero kapag lagi mo sasabihin sa sarili mo, I set an expectation that in my trading, kapag nag-trade ako ng malaki, no, hindi ko dapat i-expect na malaki ang i-gain ko. Kailangan konti-konti lang pala. So, sasabihin mo ulit yun sa sarili mo. Kailangan konti-konti lang pala yung i-gain ko. Kailangan nakafocus pala ako dun sa losses ko. Kailangan kasi kung maliit yung losses ko, then bahala na yung wins ko, no? I will not expect na malaki yung gain ko kagad. Yun yung right expectation sa mind mo. Na kailangan magfo-focus ako dun sa losses ko. Kailangan monitor ko talaga yung losses ko. Kailangan ito lang talaga yung malos ko in a day. Kailangan ito lang malos ko in a week, in a month. Kasi kapag magfo-focus ka dun, bahala na yung win. Hindi mo naman, wala namang, di ba sabi nga nila, wala namang 100% na makapagsabi kung anong talaga ang right strategy, no? Kaya nga in foundation natin, yung strategy is only 10%. Malit lang yan. No, hindi tayo nagfo-focus dyan, but mag-focus tayo dun sa risk management and also dun sa psychology natin. And then also applying the right expectation. Yung expect ko na hindi ako magfo-focus dun sa gain ko. Ulit-ulitin lang natin yun, guys. Kasi the more na ulit-ulitin natin yun sa sarili natin, we also having the right mindset just like those successful traders already. Kasi yung successful traders, yun na yung mindset nila eh. Then, paano naging solid yun sa kanila na mindset? Because pinractice nila along the way every single day. Kasi yung iba nag-full-time trader na. Pero ikaw, bago ka pa lang, mayroon ka pang trabahong ginagawa. So, kailangan you train your brain. Kasi yung brain natin is also a muscle, no? The more mo siya gawin sa sarili mo, the more mo siya laging iisipin, the more siya nagiging solid sa mind mo. Nagiging bagong pathway na siya. Bagong channel na sa pagtitrade, kailangan ito pala nga gawin. Sa pagtitrade, automatic na kagad. And it became a habit. Kung magiging habit siya, it became your character na. So, dyan papasok na every time magte-trade ka, hindi ka na nag-overtrade. Nadidisiplina mo na kasi nasusunod mo na yung strategy mo, nasusunod mo na yung risk management, nasusunod mo na yung psychology mo. Kasi nga, kahit bigyan ka ng pinaka number one or strategy na galing sa mga hedge funds, galing sa mga institution, kahit bigyan ka niyan, pero kung wala ka ng disiplina, and how can you have a discipline kung ang expectation mo is mali? So, as a beginner or as a new trader, bago pa lang sa pagde-trade, I highly encourage you guys, no, I really give some emphasis, no, some words na talaga na parang tumagos sa puso nyo, sa isipan nyo, sa buto nyo, na kailangan you set a good expectation about trading. Kasi kung maintindihan mo lagi, sasabihin mo na this is really a big time opportunity para sa akin, and kung big time opportunity siya, because malaki ang possibilities na I can have millions in just ilang months lang. Pwede yan siya. Pero kailangan, I should go through process. Yung process na deserving ka ba na maging successful trader kung wala ka namang proper discipline, no? Hindi ka naman nagsiset ng expectation mo na kailangan mag-focus ka sa mga small losses. And little by little, na-exercise na siya, na-practice mo na siya, mag-grow. I tell you, sabi nga, di ba, kahit 1% lang yan, pero if i-compute mo siya everyday, 1% nag-grow ka, pero compute mo siya and i-total mo siya in 1 year, you have 365 na percentage. Hindi mo lang ma-hit yan siya, pero I tell you, ibig sabihin lang nun, lalaki yung growth mo about trading. Okay, so tapos na tayo about sa explanation on how
or what to really think. Kasi importante yung mindset natin. Yung psychology natin, napakalaking percentage. Yung iba sabi 50%, 60, 80 percentage total. I don't know what's the really exact percentage. No, kasi marami nagsasabi, I'm just beginner also na trader. Marami nagsasabi, just follow them. Ibig sabihin, yung psychology is malaki percentage or yung mindset natin. Kapag okay yung mindset natin, then itong risk management na strategy na sasabihin ko sa inyo, follow natin. Okay, so simple lang naman yung risk management. Ano bang kailangan nating matutunan doon? Leverage, no? Leverage natin. Then also exposure sa market. Number 3 is yung percentage or risk percentage na gagamitin natin. So later on in this video, i-explain ko kung ano na napakasimple lang. Now, ang pinaka-importante is yung mindset natin. So my question is this: are you really convinced that in trading, especially sa mga beginners, don't expect na magigain ka kagad? Please lang. No, parang awa na wag mo i-expect sa sarili mo, and this also convince yourself every single day. Kung gusto mo mas mabilis ka, kailangan mas lagi mo talagang sabihin to sa sarili mo that I'm expecting not to gain so much in trading. I'm expecting to gain more knowledge, to gain more experience, to gain more learnings, to gain more discipline sa pagde-trade ko. I will not expect na malaki kaagad ang trading ko, na malaki kaagad ang gains ko. So kapag ganun ang mindset mo, I tell you, you are already 20% or 1% of those people that are already successful. Kasi nag-start ka ng tama, no? Sinimulan mo ng tama ang journey mo sa pagde-trade. And kapag sinimulan mo siya ng tama, I tell you, it will really, hindi ka abot ng 5 years. Hindi mo pagdadaanan yung learning curve, no? Na napakahaba, napakatagal. Parang ang mangyayari sa iyo is you have to go straight. Pagdadaanan mo pa rin yung process, pero mas madali na, no? Kasi again, you learn from other people experience, no? You will also learn from your own experience by applying the learning of other people experience, especially yung mga successful na. You will go to process pero mas maikli na. Okay, so this next, pag-uusapan na natin yung steps on how to apply yung risk management, and again, setting the right expectation kapag nag-a-apply na tayo nun, no? I hope this video will help you a lot. In the end of the video, you will learn to apply risk management.